panahon. Matindi po ngayon ang pagkilos ni Satan. At pag hindi ka po nagbabantay, delikado ka. O, tingnan niyo po, kung kayo po ay magmamasid, ang gustong-gustong atakehin, anong araw ang gustong-gustong umatake ni Satan? Linggo. Paglalaroan ka ni Satanas kahit linggo. Wala pong si Satanas na araw. Ibubulong siya ng Satanas, huwag ka na magsimba. At maraming sumusunod. Pero sa isang Kristiyano, hindi niya kayang dayain. Hindi madadaya ang Kristiyano. Ayun, totoo. Pero pag paling-paling ka, ay madali kang dayain ni Satanas. Dahil ang alam ni Satanas na pag-araw ng linggo, mayroon kang maririnig na para sa'yo. Kaya sasabihin ni Satan, huwag ang anak niyo. May araw niyan, baka sampalin kayo niyan. Napanood ko po sa TV, ay sa YouTube, yung tatay, sinubuan ng mga anak ng kanin, pinuno yung mukha, tapos sinasampal, tapos pinagtabo yan. Kasi puro himas. Pero kung pinalaki nila yun sa disiplina, hindi gagawin ng anak nila yun. So, lalo na po itong panahon na ito, pag hindi ka marunong magdisiplina sa anak mo, mapapariwara yan. May araw yan, babatok-batukan ka niyan. Kasi ang alam niya, tama yung ginagawa niya. Bakit? Hindi na disiplina. Oh. 40. It's been said so much that God is such a good God until they try to make God just a big adoptive grandfather. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos po disiplinaryan. You see, but He is not. He is a Father. And a Father of righteousness. Ang Diyos pala, Diyos ng pagkukorek. So, hindi po pwede sa isang tatay o nanay na hindi niya ikokorek ang anak niya. I-correct mo pag mali ang ginagawa. Kung anak ko, mali. Tampat. Hello? Para tumino. Huwag niyong pabayaan ang anak niyo lalaban sa inyo. Hindi ka tunay na tatay, nanay, na nagagawa niyang lumaban sa iyo. Anong klaseng tatay, nanay ka? Lumalaban ng anak mo. Bakit lumalaban? Hindi kasi na disiplina. Kaya naging abusado, hindi pinitik. Kung anak ko, pipitikin ko ang uso niya. Itatali ko yung may langgam. Amen. So, God, sabi niya, a Father of righteousness and of correction. And love is always corrective. So, ang pag-ibig pala, koreksyon. Ang tunay na umiibig, halimbawa, yung anak mo, dahil hinahayaan mo lang, takbo rito, takbo doon, daming sasakyan dyan dumadaan. Hindi mo sawayin. Kung mahal mo ang anak mo, anak, huwag kang lalabas dyan. Maraming, di ba? Pero kung hindi mo yun mahal, hayaan mo lang. Katulad ng aral ni Parnell, hayaan mo lang. Magka-experience. Hindi po ganyan ang nagmamahal sa anak. Ang nagmamahal sa anak, dinidisiplina ang anak. Kaya ako, dinidisiplina ko. Amen. Pag hindi sumunod. Papa! Hello? Huwag mong patayin. Yung disiplina lang. Amen, kuha kang lubid, itali mo sa puno ng mangga. Amen? Hindi na yan uulit. Pag tinali mo yan. Sabi niya, love, correct. No matter how bad it hurts, it's still correct. Kahit masaktan yan, basta ang mahalaga, kinokorek mo. Nawawala ito. Okay. Ito. A real mother will correct her children. Ang tunay daw na nanay,
Kaya kayong mga anak, pag kayo kinukorek, magpakorek kayo. Hindi kayo anak pag hindi kayo nagpapakorek. Ha? A real dad will correct. See? If you just get soft and doughty, huwag niyong hayaan i-correct ang bawat bata, anak. Amen? Kasi pag lumala yan, tandaan niyo ito, may araw lalaban na sa inyo yan. Pero hanggat maaga na correct na, hindi po yan lalaban. Amen? Kaya salamat sa Diyos ng mga anak namin na correct. Amen? Oh. Punta po tayo sa Bible. And then, balik tayo sa propeta. Sa Proverbs 15 verse 10. 15. Verse 10. Ayan. Sabi po ni Solomon, may mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Mabigat po ito. Sa English, and he that hated reproof, yung daw tumatanggi, naiinis sa pagsaway, mamamatay. Yung ayaw magpasaway, mamamatay. So, ibig sabihin, ang tao na nagkakamali, sawayin, i-correct, dahil ang ano niyang kapahamakan, ang kahantungan ng isang taong, kasi ito, meron po akong barkada, tiyuhin ko, kasing edad ko lang. Yung lola namin, yung lola ko, nanay niya, sinasaway siya lagi. Wala. Hindi nakikinig. Isang gabi, nag-inuman sila nung barkada niya. Close na close sila magbarkada. Napagtripan siya, parang nakatuwaan lang, sinaksak. Patay! Yung tiyuhin ko. Magkaibigan sila, magkasalo sa plato. Kumakain. Napagtripan. So bakit nangyari yun? Kasi karma. Ayaw sumunod sa nanay, sa lula ko. Patay. Yan po ang nangyayari sa mga taong pasaway na ayaw pakorek. So sabi rito, correction is grievous unto him that forsaketh the way. And he that hated reproof shall die. At marami na po ako nakitang mga nagsisisi, napunta sa kulungan, hindi sila nakinig sa payo ng mga magulang. Kaya kayong mga anak, makinig kayo lalo na dito sa pulpito. Pag tayo'y pinapayuhan, mas mabigat po pag ang pulpito na po ang nagpapayo at hindi tayo nakikinig, may paglalagyan ka. Amen. Chapter 22. Verse 15. Ano naman ang sabi rito? Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. O, di ba? Ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo sa kanya ng pamalong pangsaway. So, ang tinutukoy po dito, kapag kamangmang ka, alam niyo ang bata, pag hindi natuturuan ng tama, lalabas po mangmang yan. Kaya, sabi niya, yun daw, may kasamang palo. Ano sabi niya? Ilalayo ang bata sa kapahamakan. Ayan pong
Ngunit ilalayo sa kanya ng pamalo. Yung kapahamakan, yung kamangmangan ng bata dahil hindi nasasaway. Pero pag ito ay pinapalo, natututo ang bata. Kaya hindi po masama ang mamalo. Paluin nyo, wag nyo lang patayin. Delikado kung patayin nyo na yung hambalos ng buspurdos. Yung palo lang, sinturon. O kami noon na sinturon. Alam nyo ba yung pamalo sa amin ng lolo namin noon? Yung uway. Alam nyo ba yung uway? Yung yantok na maliit. Yung, masakit yun. Kaya minsan, nagbabalot kami sa puwit namin ng nagdudubli kami, pag alam namin papaloyin kami, nagdudubli na kami ng short. Pero masakit pa rin. Pero kami noon, iba ang namin noon kaysa ngayon. So, ilalayo ka sa kapahamakan kapag merong kasamang haplik. Amen. Isa pa. 23, verse 13. Sabi po dito ni Solomon, withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Hindi naman makakapatay ang palo. Huwag papatayin. Okay. Pero sabi niya, huwag mong pipigilan na huwag mamalo. Paluin. Pagpasaway. Ngayon, bakit kailangan paluin? Para maramdaman niya na mali yung ginawa niya. Kasi kung hindi yan makakatikim ng palo, baka sabihin yan, ay, okay pala itong ginagawa ko. Paulit-ulit yan. Pero pag napitik mo yan, sa ngoso, hinila mo yung ngoso na humaba, titino yan. Kaya sabi niya, sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya hindi mamamatay. So, ang Bible mismo ang nagtuturo na paluin. Kaya lang sa may batas na ngayon, huwag mamalo. Mali po yan. Hindi yan sa Diyos. Ang Biblia nagsasabi, paluin ang anak. Amen. 14. Thou shalt beat him with a rod, and shalt deliver his soul from hell. Yung pamalo, maliligtas yan sa impyerno. Bakit? Kasi titino. Di nakapagligtas ka pa ng kaluluwa ng anak mo. Dahil pag hindi mo yung sinaway, hindi mo yung pinalo, magiging abusado yan. Magiging problema mo yan pagdating ng araw. Amen. Hebrews. Then punta na tayo sa propeta. Hebrews chapter 12. Ano ang aral na papupulot natin kay Pablo? Sabi po rito, sapagkat dili-diliin ninyo, yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag magsihina, na manglulupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Ito. So, tayo, sabi ni Pablo, kayo, hindi pa niya ninyo naranasan na tumulo ang dugo ninyo sa pakikipagbaka sa kasalanan. So, sabi niya, 5, at inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anong aral? Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. So, ang Diyos po nagpaparusa na mamalo. Dahil tatay siya. At ang isang matuwid na tatay na mamalo po yan. So, tayo, pag tayo nagkamali, papaluin po tayo. Pag hindi ka nakaranas ng palo, hindi ka anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, papaluin po yan para bumalik. Pero kung hindi ka anak ng Diyos, hahayaan ka na lang. Pero pag naranas ka ng palo, ibig sabihin, anak ka ng Diyos. At gusto niyang bumalik ka. Ngayon naman, yung mga ayaw talagang bumalik,
Baka anak ni Satanas yun. Ha? So nagpaparusa ang Diyos. 6. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ang umiibig pala, namamalo. Kaya huwag kayo mga anak, kung kayo pinapalo ng magulang, ang dahilan pala mahal kayo. Amen. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Pag tinanggap ka pala ng Diyos na bilang anak, anong sabi rito? Ang ginamit word, hinahampas. Pag tinanggap ka ng Diyos na anak. Amen. Na dahil sa ito'y parusa kayo nagtitiis. O ito, pag tayo pinapalo, tiis. At si pastor, lagi ako namamalo dito. Katulad ngayon, namamalo na naman ako. Pero anong kailangan? Tiis. Bakit kailangan magtiis? Datapot kung kayo hindi pinarusahan, napawang 7. Na dahil sa ito'y parusa kayo nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarusahan ng kanyang ama. Datapot kung kayo'y hindi pinarusahan, napawang nararanasan ng kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo. Pag hindi pala tayo pinapalo ng Diyos, anak tayo sa labas. Illegitimate child. At hindi tunay na anak. Bukod dito, tayo'y nagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan. At sila'y ating ginagalang, hindi ba lalong tayo pasasakop sama ng mga espiritu at tayo mabuhay? Sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya sa kapakinabangan natin. So ang pagpaparusa ng magulang, para sa atin din. Hello, okay, nung tinan nyo nung araw ng buhay ko, palibasa yung tatay, nanay ko takot sa akin, walang sumasaway sa akin. O ilang preso ang naranasan ko? 7 beses ako nabilanggo, walang sumasaway. Nanay ko takot sa akin, mga kamag-anak ko takot sa akin, sino sasaway? Kaya lagi ako sa bilangguan noon. Pero salamat na lang sa Diyos, naging Kristiyano ako. At dito ako pinanday ng Diyos, dito ako laging pinapalo sa salita niya. Nagtumino ako. So napakahalaga yung pagtutuid, pamamalo. So tayo dito sa pulpito, napapalo tayo, ang layunin, ituwid ang maling buhay. Amen. 11. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya. Pag nakakarinig tayo ng masakit na salita, hindi tayo masaya. Normal yun. Kundi ikinalulungkot. Gayon may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. So pagkatapos ng lungkot na yun, dahil nasaktan ka, pero na-realize mong tama yung narinig mo, nagiging payapa ang buhay natin. Nagiging masaya. Salamat, Panginoon, tinuwid mo ako. Kaya dito pag tayo may naririnig na palo, tanggapin mo lang malungkot ka sa oras. Pero pag na-realize mong tama yung narinig mo, magiging masaya ka. Amen. 12. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkos gumaling. Amen. So yan po ang layunin ng pamamalo. Yung baluktot ituwid. Amen? Okay. Alam nyo ba, may tatanong po ako sa inyo. Dalawa kasi ang layunin o ang nagiging bunga sa pagtutuwid. Sa palagay niyo po ay ang patay ba ay may nararamdaman pa? Yung patay.
May nararamdaman pa ba yan? Yan. So, tama kayo. So, kahit siga, mayroon dyan siga sa banda dyan, pero patay na. Nung araw, yung siga dyan sa Pugaro ba yun? Hindi mo siya kailangang hamunin. Pumapatay ng tao yun. Kilala nyo eh. Pero, puntan mo sa libingan, hamunin mo suntukan, lalaban? Lalaban? Bakit hindi lalaban? Patay na. So ang isang tao na patay na ang kanyang laman, kahit po ano ang marinig niyan, dahil patay na yan, patay na sa kanyang sarili, hindi na po yan magre-react. Pero pag buhay pa, nakarinig ng konti, kasi buhay na buhay ang laman. Madaling mag-react pag buhay pa ang laman. Pero kung patay na ang kanyang dating pagkatao, born again, may new birth, kahit ano po ang marinig niyan, kahit murahin mo yan, hindi na po yung mag-react. Kasi patay na yung dati niyang pagkatao. So, tama kayo. Pag patay na, wala na pong nararamdaman yan. Hello? Ngayon, pero paano naman itong, yung bang patay, barilin mo, tatalab. Tatalab ang sa kanya, ang sakit. Masasaktan ba yon? Bala. Kahit gilingin mo yan, hindi yan sisigaw. Kasi patay. Ang gabi dyan sa likod, sabuyan mo yun ng tubig, hindi tumatalab ang tubig. Tama? Yung gabi? Ang tubig po sa atin ay, salita. Anong klase kang Kristiyano? Tumatalab pa ba sa'yo ang salita? O isa kang bangkay na wala lang? Dumapo ang salita, walang nangyayari. Kasi bangkay ka na. Ang bangkay po, hindi po yan naglilingkod sa Diyos, ang patay. Hello? Buhay pa ba tayo? Dapat naglilingkod ka sa Diyos. Pero kung patay ka na, hindi mo magagawa na maglingkod. Kasi patay ka na. Hindi niya may narinig ka rito, hindi niya yung tatalab. Kasi patay ka. Kaya huwag kayo magtaka bakit maraming tao naririnig tuwing linggo ang mensahe, wala siyang nagagawa kasi patay na po yan. Kaya ako hindi na ako nagtataka bakit si ganito hindi naglilingkod, hindi sumusunod. Kasi patay na po yan sa harap ng Diyos. Dumadalo, pero hindi naman sumusunod. Bangkay na po yan sa harap ng Diyos. Hindi na yan tatalaban ng salita. Kahit anong mensahe marinig yan, hindi na po tatalab. Kasi patay na. Sana wala pa pong patay. Buhay pa ba tayo? Susunod ka pa. Pero kung hindi ka sumusunod, ibig sabihin, bangkay ka na sa harap ng Diyos. Kasi ang buhay po, naglilingkod po yan. Ang patay, hindi na po yan maglilingkod. Hindi nga. Amen? Dito po tayo sa ano mo nga i-type mo? Corinthian. Okay. Okay, anuhin niyo po itong mensahe kasi baka mangyari na po yung ating
mga narinig kay Brother Branham na mapuputol na ang fellowship kasi haharangan na po tayo ng Antikristo. So yung mga mensahe, i-treasure nyo yan. Magkahiwa-hiwalay man tayo, at least kumbaga, noong araw ng anihan sa palay mo, nag-ipon ka. Huwag mong ibibinta lahat. Wala ka nang kakainin. So mag-ipon ka, tulad ng panahon ni Joseph, na pitong taon, tagsagana, nag-ipon sila. Kaya nung dumating ang 7 taon na tagutom, marami silang pagkain. So dumating man itong Antikristo, marami kayong naipon na pagkain. Maghiwa-hiwalay man tayo, at marami kang maaalala na narinig mo. Now, sa paragraph 14, sabi po rito, now in the book of Corinthians, the 10th chapter, this book of Corinthians is a book of correction. So ano ro ang Corinthian? Bakit book of correction? Kasi sila po mahilig lang sila sa gifts. Kaya nga sa chapter 12 ng Corinthian, nandyan yung 9 gifts. Pagdating sa gifts, number 1 sila. Yung power. Pero, carnal, Christian sila. So kaya, tinawag ito ng prophet na Corinthian, Book of Correction. We should take the book of Corinthians. It's the only church in all of the New Testament that seemingly that the leaders had such trouble with. So nagmumroblema sila doon kasi pag carnal po ang church, magulo. Kaya kung merong mga churches na magulo, Corinthian church po yan. Lagi sila noon magulo. But, sabi niya, Corinthians was always in trouble. Paul, when he came among them, one had a tongue and had a sound, and one had the feeling and a sensation, and he was always having trouble with these Corinthians, keeping them straight. If we notice, he couldn't teach the Corinthians, deep things. So, hindi makapagturo doon si Pablo ng malalalim kasi problemado sila lagi. Okay. So pag tayo po'y problemado, hindi tayo matututo ng malalim. Ano yung malalim, Pastor? Yung malalim na mensahe, hindi yun. Pag sinabing malalim ka, ikaw yung taong matured Christian. Kasi, paano mo ba malalaman ang may Holy Ghost? Sabi po ng ang taong may Holy Ghost, hindi niya na kailangan turuan. Hello? Anong hindi turuan? Ba't may teacher sa church? Ang ibig sabihin, na hindi na kailangan turuan. Halimbawa, yung pagsisimba, kailangan pa bang turuan ka magsimba? Kailangan ka ba bang turuan mag-ikapo? Kailangan ka bang turuan na magpakabanal? Hindi na yan itinuturo sa isang matured Christian. Yung pagsimba, trabaho niya yan tuwing linggo at biyernes. Ba't ka pa kailangan turuan? So yung mga bagay na alam mong iyon na ang gawain ng Kristiyano, hindi ka na dapat tinuturuan. So ang Corinthian Church, lagi tinuturuan siguro doon. Lagi may absent, paalalahanan. Hindi na kailangan niya sa isang Kristiyanong totoo. Pagdating ng ligo, ready na yan. Para makadalo ka, Brad. Tama, ganun ba? Ang Kristiyano hindi na po yung nagpapasundo. Baka siya pa nga sumusundo eh. Yan po ang Kristiyano. Hello? Okay. Itinuturo ito kasi book of correction po ito. Kino-correct tayo ni Lord. Amen? He couldn't go to them in the great deep the messages that he did to the Ephesians. So ang Ephesians, malalim talaga ang Church of Ephesians. So matured sila kaysa sa Corinthian. So bagamat sila ay parehong born again, may pagkakaiba. Yung Corinthian hindi matured. Puro trouble, problemado lagi. Ang Ephesians, smooth, mapayapa.
At kapag ang church mapayapa, mature po ang Kristiyano dyan. Walang away, walang gulo. Pag magulo, hindi pa, mga bata pong, tanong mo mga bata, parang mga puso't aso yan. May dumating na ice cream, na isang ice cream, nagagawan. Di ba? Gulo, magulo mga bata. So ang gulo sa mga bata po yan. Kaya pag magulo, tanda yan mga bata pa ang Kristiyano yan. Karnal. Amen. And he did to the Romans and teach to them the deep things because they wasn't able to take it. They depended too much upon little sensation and a little... so iyan pa ang Corinthian. Siguro ang alam nila, oy, may power ako. Nagtatangs ako. Nag-i-interpret ako. Ligtas na ako. Hindi ka po maililigtas niya. Tuloy natin basa. Praise the Lord, I got it. I had a revelation. Unto me, I had a sound. I have a prophecy. 9 gifts po ito. And Paul said, all these things will fail. Every one of them, they're just not to be trusted too much. And so, but what he's trying to get to the church was that anchor, angkla. Alam niyo ba ang angkla? Ang barko po pagka nakatigil at walang angkla, iaano dyan. So, napakalaga po ng angkla. Ngayon, ang angkla natin, pag-ibig. Pag ikaw ay nakaangkla sa pag-ibig ng Diyos, at mayroon ka rin pag-ibig, angklado po yan. Where we have an anchor in Christ, where that we don't trust upon sensations, we don't trust upon revelation. Kahit revelation, huwag kang magtiwala dyan, kahit anong galing mo. Sabi nga ni Paul, malaman ko man ang lahat ng hiwaga ng Biblia, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. So, hindi natin masasandalan yung marami kang alam na pinakamalalim ka, magturo. Hindi mo yan masasandalan pagdating sa kaligtasan. Huwag tayong sumandal dyan, doon ako kay ano. Kasi may mga topa, may mga membro, doon ako, malalim si ganitong pastor. Hindi ka maililigtas ng lalim. Ang mahalaga dito, pag-ibig. Pag wala kang pag-ibig, kahit anong lalim ng turo mo, hindi ka rin maliligtas. We don't trust these things. Only we trust Christ. It's by faith that we move out there. We notice Paul could teach the Ephesians there how that before the foundation of the world, they were predestined. Natanggap ng Ephesian church. Doon nagturo si Paul ng predestination. Na nalaman ng mga Ephesian church, ligtas na pala ako noon pa. Pero doon sa Corinthian, trouble sila. Wala silang alam sa mga malalalim na bagay. Kaya yung mga nakakaalam ng malalalim na bagay, makikita natin ang manifestation ng pag-ibig sa kanilang buhay. Amen? They were predestinated unto the adoption of the sons of God. Now, the Corinthians didn't know nothing about that. They had to have a little feeling or something, little sensation, one this, that, and the other. And they depended on that. He couldn't teach them the deep things. So, ang ano lang ng Corinthian, puro gifts. Hindi masama ang gifts. Dahil tayo, kailangan natin ang gifts sa panahon ng squeezing. Pero hindi po yun ang makapagliligtas sa'yo. So I think it's a great when you got people that you can teach deep things and the Holy Spirit can win these great truths and anchor into the people's hearts so they know where they're standing. Sensation or no sensation, prophecy or no prophecy, and what. So, may prophecy man, may mga gifts man, ano-ano. Hindi yan ang pinakamahalaga, mayroon kang pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay si Lord. So, pag wala kang pag-ibig, ibig sabihin, wala dyan si Lord sa buhay mo. Ganon lang kasimple. So, yung taong walang pag-ibig, walang Diyos dyan. Amen.
Now remember, I'm not trying to say that God does not deal through prophecy and things like that, but we don't rely upon that. Hindi siya sumasandal dyan sa mga prophecy na yan o mga gifts na yan. We got a deeper hold than that. You see, for he said, wherever there is prophecy, it will fail. Where there's tongues, it will cease. And all the sensations that those Thuringians had, not one of them was the evidence that they were saved. Kahit nandiyan pala sa iyo ang 9 gifts, walang ebidensya dyan na ligtas ka. Makakatulong lang yan sa Kristiyano, pero hindi yan makapagliligtas sa iyo. Doon sumandal ang ibang, totoo ako kasi may power. Hindi yan. Huwag kang sasandal dyan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, pag may gumagaling, huwag kayong magpasalamat sa akin dahil hindi naman ako nagpapagaling, si Lord. So, hindi ka niyan maililigtas. Matutulungan ka lang ng gifts pag may pananampalataya ka. Pero, ang maligtas ka dahil may gifts ka, hindi mo yan masandalan. Ayan po sabi niya. Ano sabi niya? Not one of them was the evidence that they were saved. Not one of them was an evidence that they were saved. Sabi niya ulit, if you could shout, if you could prophesy, if you could heal the sick, if you could speak with tongues, if you could interpret tongues, if you had wisdom and you had knowledge, none of those mean you're saved. So ang Corinthian ganun. Akala nila dahil may gift sila, siguro ang sinasabi pa nila, ay kayo mga taga-Episto, wala kayo sa amin, kiningin nyo kami. Nagtatangs kami rito, nagpa-prophesy kami, wala kayo sa amin. Pero ayon kay Pablo, mas nakakahigit ang Ephesian. Bakit? Kasi malalim sila. Naturuan sila ng tamang aral. Nakita ng mga Ephesian church na yung kanilang nilalakaran, tama. Hindi sila sumandal. Naturuan ng Ephesian church na huwag kayong sasandal sa gifts. Ang gifts, makakatulong yan. Pero huwag kang sasandal dyan dahil ang iba nag-iisip na at tunay ako. Dahil may gifts ako. No. Mas tunay ang Ephesian dahil naturuan sila na sila ay mga predestinado. Okay. Pero ang Ephesian, wala ba silang gifts? Meron. Kasi pagka nakuha mo na ang tama, susunod ang gifts. Dahil hindi naman maganda kung wala ka ring gifts. Mas maganda, balansi. Tama ka, ang aral, natanggap mo, predestinado ka, kailangan mo rin may gifts. Dahil hindi mo iwasan, lalapit sa iyo mga tao, mahihinging prayer. Paano mo pagpipray? Wala ka namang gift. Paano siya mga gagaling kung hindi mo pagpray? You could have every one of them. Paul said in 1 Corinthians 13, and be lost, I am nothing. Bakit? Walang pag-ibig. At iyon ang pinakamahalaga, meron kang pag-ibig. But when you got love and anger, ano raw yung angkla? Pag-ibig. This morning, for about an hour before the wife woke up, I was awake. And the Lord was revealing to me a great something about how God ties His church together by that bonds of love and how it must be. Kaya nga, kami pong tatlong pastor dito sa So, tatlo kami rito, Talavera, Ordaneta, Dagupan. Ito po ang aming napagmitingan. Mabigkis kami sa pagmamahalan. At hindi lamang kami pastor, kundi lahat ng mga membro. Na makita sa atin kasi pag hindi na, kung ito po ay hindi natatagal at nasumpungan ka ni Lord, wala kang pag-ibig sa buhay, sa kapwa, hindi ka makasama ron. Kasi wala pong ibang magdadala sa tao sa langit, si Lord. Ay kung wala namang pag-ibig dyan, walang Lord. O sino magdadala sa iyo? Kukunin ka ni Satanas. Pag walang Christ dyan sa puso mo, kukunin ka ni Satanas. Wala naman Diyos dyan eh. Ha?
There's not another way for a man to ever be saved without being born again. Amen. 22. Now he's giving them an understanding that when God brought out Israel from the wilderness into the wilderness to serve Him, so bakit inilabas daw ang Israel sa Egypt? To serve God. At tayo, bakit tayo inilabas sa mundo? To serve God. Ang purpose ng Diyos kung bakit tayo dinala dito para maglingkod sa Diyos. Kaya tingnan mo ang sarili mo, naglilingkod ka ba sa Diyos? Kasi ang Israel, tinawag sila para maglingkod. Amen? That when God brought out Israel from the wilderness into the wilderness to serve Him and to take them to the promised land. So dalawang layunin dito ni Lord. Maglingkod sa Diyos at dalhin sa Kanaan, sa promised land, ang Israel. So tayo, dalhin ka rin saan? Ang promised land ni Lord sa ating panahon, yung mensahe. At ang mensahe ito, punong-puno ito ng kapayapaan at pagpapala. Itong third coming message. So dito tayo dinala ng Panginoon. Third coming message. So ito yung kung paano dinala, inilabas ang Israel sa Egypt patungong Kanaan. Dahil may pangako ang Diyos. So ang nais ni Lord, ang Kristiyano sa ating panahon, maglingkod sa Diyos and then ang buhay mo magiging Kanaan. Pagpapala. Amen. And to take them to the promised land. He is setting forth an example there that as we are brought out in all the material things, all the rituals and the orders, they were the same. And we find down a little further in our lesson that many of those were overthrown. Bakit? Because they could do all the rituals and all the orders and everything that God required. And still, their hearts wasn't right with God. So ang Corinthian, kumpleto sila sa gifts. Pero hindi sila right sa harap ng Diyos. Ang mahalaga kay Lord, kaya marami pong Israelites ang hindi nakarating sa Kanaan. 2.5 million inilabas ng Diyos para dalhin sa Kanaan. 2 lang ang nakapasok. So ilang milyon? Mahigit 2 million ang hindi nakarating. Bakit? Hindi sila sa harap ng Diyos, hindi sila maayos. Hindi sila kasi matured. So, hindi tinitingnan ni Lord yung dami. Kasi yung iba, kami ang tama, kami ang tunay, marami kami, malalaki ang building namin. Hindi yan. Out of 2.5 million, 2 lang ang nakarating. Bakit? Silang 2 lang yung tama sa harap ng Diyos. So, sino tayo? Kung tayo po'y magpapakita ng hindi tama sa Diyos, sino tayo? Ang Diyos po wala siyang sino-sino. Ang ng Panginoon kung sino ang tama na sumusunod. Amen? Ang sabi, ulitin ko, they could do all the rituals, kahit marami kang nagagawang gifts, and all the orders and everything that God required, and still their heart wasn't right with God. Ayun po ang tingnan natin. Kumusta ka sa harap ng Diyos? Hindi yung ang dami mong gifts. Hindi yan. Now we can do many things. We can take communion. We can be baptized. We can come to the church, have our names on the book, or be just as respect and reverent as we can be, and still be lost. Kahit na, Pastor, imembro mo ako dito sa church mo, pakilista ng pangalan ko. Wala yan. Walang say-saya. Kaya nga tayo dito, hindi tayo naglilista ng pangalan. No, kasama ka na. Ito ang ID mo. Kasi may mga church, may mga ID sila sa
pastor nila. May pirma ang pastor na sila ay membro ni ganitong pastor. Wala tayo. Bakit? Kahit may ang ID mo rito, 10, kung mali ka pa rin sa Diyos, mali. Kahit na 10 ang pangalan mo sa record ko, wala rin yun. Dahil ang mahalaga kay Lord, tama ka sa harap niya. Amen. Oh. That's a solemn warning. Warning. We could be just rejoice when a spirit would fall and in a meeting where the word was being preached, and our souls would just rejoice with the word and still be lost. Kahit nakikinig ka pala dyan, sumasayaw-sayaw ka. Oras ng pagpupuri. Oo, ganyan-ganyan ka. Wala rin palang saysay yun. Pag mali ka sa Diyos. Ganyan ka pa, oh. Wala rin palang saysay yun. Kasi ang mahalaga kay Lord, ituwid mo ang buhay mo. Amen. Kasi may mga taong sa tingin mo, akala mo totoo, no? Alalahanin niyo, si Lord alam niya kung totoo tayo o hindi. Di tayo dito pwedeng mag-plastic. Di tayo pwedeng magkunwari. Alam ni Lord kung totoo ka. The rain falls on the just and the unjust. The same rain that makes the wheat grow, makes the wheat grow. Oh, ang palay man o trigo, ang ulan na tinatanggap niyan, katulad din ng tinatanggap ng damo. Pareho lang. So nabubuhay ang trigo, ang palay, mas maganda pang ang tubo ng damo. Hindi mo na kailangan lagyan ng fertilizer. The same rain. Pero pagdating sa bunga, anong bunga ng damo? Trigo? Wala kang pakikinabangan dyan. Ang makikinabang dyan, kalabaw. Tao, wala. Amen. The same rain. So tayo dito ngayon, sabi ni Joel, I will pour out my spirit in the last days. Original na spirit po yun ng Diyos. Sa mga believer at unbeliever, parehong espiritu. Pero ang isa doon, believer, ang isa, unbeliever. The same. So tayo dito, the same message. Pero kapatid, tiyakin mo, kasama ka doon sa pupunta doon sa langit. Dahil sinabi ng prophet, there is always 3 kinds of believers in every church. The true believer, the unbeliever, and make believer. Saan ka doon sa tatlo? Kung ikaw yung true believer, mapalad ka. Pero paano kung unbeliever ka, hindi ka naman naniniwala? Tapos ang iba, make believer. Nagkukunwari lang. Saan ka pupulutin yan? Amen? Oh. It's the nature of it that tells what we are. So yung nature. Oh, ang damo, hindi mo mababago yan, damo yan. Ang trigo, hindi mo yan mababago. Magbubunga ng trigo yan. Ang Kristiyano, magbubunga yan ng pagiging Kristiyano. Ang hindi, ganun din. So depende sa ibubunga ng kanyang buhay, makikilala kung sino ka. It's the nature of it that tells what we are. Therefore, it's the nature that's in us that tells what we are. Ano ang nature natin? Dahil tayo po yun. Nature is character. Yung character mo magpapatotoo kung sino ka. Kung ikaw ay punong-puno ng pag-ibig, makikita ito sa buhay mo. Amen. So, depende ito sa ginagawa natin. Doon tayo makikilala sa ginagawa natin. Hindi mo yan may tatago kung sino ka, yung ginagawa mo. Okay. Last.
We might be so religious till we wouldn't turn our hands on Sunday to do a thing. Ha? Kasi masyado kang relihiyoso, hindi ka gagalaw ng anumang trabaho. Kasi, ay, huwag tayong gagalaw ng kahit anong trabaho, kasi linggo ngayon. Ha? We might not even take a stitch in our clothes on Sunday. We might not even feel justified to buy food on Sunday. And if we are not literally born again of the Spirit of God, we're just worshiping in vain. Kahit na relihiyoso ka, magiging sayang ang pagsamba mo kung hindi ka born again. Ang born again po, na bago na talaga ang buhay. Hindi relihiyon ang makapagliligtas sa atin. Bakit hindi naman yan ang ipinako sa cross? Ang Savior, si Lord. Yung pagkapako niya sa cross, yun ang nagligtas sa atin. Namatay siya para sa ang kamatayan niya para tayo iligtas. Hindi relihiyon. Eh yung mga tao, nakasandal sa kanilang, dito na ako sinilang. Mangulang ko, dito na sinilang, dito namatay, dito na rin ako. Hindi iyan ang makapagliligtas sa taong relihiyon. Si Lord Jesus Christ ang tagapagligtas. Doon ka magpalakas kay Lord. So now, it's pretty stiff. And we want to really find it and know the truth. Because remember, we're not going to get a second chance at this. Oh. Ibig sabihin dito ng propeta, minsan lang tayo isinilang. Wala nang pangalawa. Ang ibig sabihin, walang rewind. Kung iyan ay tape recording, nare-rewind. Tape recording ba tayo? Ang buhay po, hindi na ito marirewind. Minsan lang tayong nabuhay sa lupa, hindi na ito maulit. So yung isinilang ka, samantalahin mo ito. Remember, we're not going to get a second chance at this. It's just this one time. So you better be real sure. Minsan lang tayong bumaba sa lupa, hindi na po ito maulit. Para yung mali mo, alam mo, parang ganito. Nagpabaya ka rito. Kasi, hindi pumasok sa isipan mo kung ano ang langit o kung saan ka mapupunta. Wala lang. Basta siguro, sabi mo, bahala na si Lord kung saan ako mapunta. Ngayon, namatay ka. Kung mayroong second chance, na ibaba ka uli para magsisi, maganda. Ikaw Pulano, dahil hindi mo pala alam na na pupunta sa impyerno o sa langit, hindi mo alam kung paano, bigyan kita ng pangalawang tsansa, bumaba ka sa lupa, magsisi. Hindi po ganon. Pag namatay ka ngayon, wala nang tsansa para bumalik ka para magsisi. Diretso ka na doon sa pupuntahan mo. At iyan ang dapat nating isipin. Saan ka patungo pag namatay ka ngayon? Mamayang gabi. Hindi ka na nagising. Saan ka ngayon patungo? Walang second chance. Hindi po ako may sabi. Propeta po ito. So you better be real sure. Siguraduhin nyo. Hello? Ay yung iba palaro-laro. Dadalo, uwi. Balik uli, uwi. Hindi po ganyan ang lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos, naglilingkod sa Diyos. Meron siyang ginagawa kay Lord. Parang nag-uopisina. Sa opisina, bibigyan sila ng trabaho, magre-report sila. O ikaw, anong report mo rito? May report ba tayo? Maglingkod ka kay Lord dahil isang beses na lang tayo pumunta rito. Kaya sabi ng propeta, siguraduhin niyo ang pagbaba niyong ito.
Amen? Oh. Notice, I would not have you ignorant. Huwag kayong ignorante. Bumaba tayo sa lupa, may purpose ang Diyos. Maglingkod tayo sa Panginoon. Ngayon, paano ka makapaglilingkod kay Lord kung itong pagdalo, absent ka pa? Hello? Ito na nga lang pagdalo, absent ka pa. Paano ka makapaglingkod kay Lord niyan? Hello? O, mabuti na lang wala ditong ganyan. Lahat tayo naglilingkod, di ba? O. Amen. So, sana po ay maging malinaw po ito sa atin. Ito, dito po ako mag-ano sa 40. Pakibukas mo dyan 40. So yung pong Israel, lahat sila napunta sa, kasi ang wilderness po ay place of testing. Bago sila dalhin ni Lord sa Canaan, sa wilderness, testingin sila kung karapat-dapat sila. So tayo rin dito, tinitesting ni Lord kung karapat-dapat tayo doon. So kaya meron tayo ditong gagawin kung makapasa ka. Kung hindi ka pwede ron. Sabi niya, every one of them went into the wilderness. Jesus said, not all that said, Lord, Lord, will enter in, but the one that doeth the will of my Father which is in heaven. It isn't what you say. You could preach the gospel and still be lost. So sabi ni Lord, hindi nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Yun lang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung, oy, sa langit ako. Bakit ikaw ba may-ari ng langit? Para pag sinabi mong nandun ako, nandun ka. Si Lord ang mag-decide kung pwede ka ron. At para ka makatiyak, kasi sabi po ng propeta, sa araw ng hukuman ng Diyos, nandyan lahat ng tao. Tatawagin isa-isa ang ligtas. Kasama ka kaya yung pangalan mo doon na tatawagin? Mabuti kung pagdating ng araw na yon, ay, padaanin niyo ako, pasok na ako. Hindi po ganun. Tatawagin ni Lord kung sino ang ligtas. Tawagin kaya ang pangalan mo? Pwedeng tawagin diyan kung sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Walang problema. Pero paano kung hindi? Hindi ka naman, hindi ka nga sumusunod sa pastor mo. Paano ka tawagin doon? Kasi nag-testing po ito ngayon. Kaya ka binigyan ni Lord ng pastor, pakinggan mo. Ay kung hindi ka naman nakikinig, paano ka pupunta ron? Hello? Mabuti na lang walang ano sa atin dito. Puro tayo sumusunod, ano, di ba? Praise the Lord. Oh. Ano sa linggo? Ano? Ano gagawin natin sa joint fellowship? Matulog? Ha? Oh, testing sa iyo ni Lord yan. Oh, Lunes bukas. 6 na araw pa. 7. Oh, para hindi mo paghanda, saka matagal na nating in-announce yan. Tapos hindi ka pa rin nakapaganda. Ano, kasalanan ni pastor yun? Na hindi ka nakasama? Hello? Kasalanan ni pastor? Kasalanan mong pastor, kaya hindi ako nakasama eh. So, sa linggo, ordanita tayo. Amen?